Sumabog ang isang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, ang unang tatamaan at maapektuhan ay yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Dahil ang OFW ang talagang bumubuhay sa ating bayan ngayon at kinakailangan madinig ang kanilang boses. Dahil kung wala ang luha at pawis ang OFW, lubog na ang ekonomiya sa administrasyon ni Diktador Marcos Jr. Nasa Tsim Sha Tsui Center nitong weekend ang nandaang Filipino workers para sa Maisog Peace Rally sa Hong Kong. Ito na ang pangatlong pagtitipon ng mga OFW sa Hong Kong para ipanawagan ang transparency, accountability, peace and security sa mga taga-gobyerno ng Pilipinas. Malayo man sa pinagmulan, pero hindi mapakali ang mga Pinoy workers sa Hong Kong dahil sa isyu ng girian ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Karamihang daing ng mga Pinoy sa nasabing lugar ang pangamba na baka bawian sila ng mga employer nilang Chinese. Sa gitna na rin ito ng tumitinding China hate ngayon sa Pilipinas sa isyu ng WPS. Bagay na pinaliwanag ng mga Filipino speaker na dumalo sa pagtitipon. Ayon kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez, mahalaga na magsalita ang mga Pinoy sa Hong Kong sa isyu ng WPS. Sumabog ang isang digmaan sa pagitan ng China at Pilipinas, ang unang tatamaan at maapektuhan ay yung mga kababayan natin dito sa Hong Kong. Mahigit sa 200,000 ang mga Pinoy workers ngayon sa Hong Kong. Karamihan sa mga ito ay household workers at mga Chinese ang amo. Kaya si dating Palace spokesman Harry Roque, minabuting dumalo sa Maisog, Hong Kong para damayan ng mga OFW. Dahil ang OFW ang talagang bumubuhay sa ating bayan ngayon at kinakailangan madinig ang kanilang boses. Dahil kung wala ang luha at pawis ang OFW, lubog na ang ekonomiya sa administrasyon ni Diktador Marcos Jr. Inisa-isa naman sa aktibidad ang iba pang mga problema ng bayan, kakulangan ng trabaho, isyu ng korupsyon sa gobyerno at pabalik ng problema sa iligal na droga. Ang tunay na estado ng Pilipinas, nire-reflect ng mga ganitong pagtitipon. So yung mga hinanaing na naririnig niya dito, ibig sabihin, ang tingin ng mga tao, mahalaga na siya at laganap na, kaya kailangan na magsalita. So itong mga ganitong pagdidiwang ay binubuhay natin muli yung ating pakialam sa ating bansa at ang ating pagmamahal para sa kinabukasan ng ating bayan. Present din sa event si former congressman at anti-election fraud advocate Attorney Glenn Chong. Sa huli, umaasa ang mga Pinoy sa Hong Kong na magkakaroon ng pagbabago sa foreign policy ng administrasyon at mailayo sa banta ng gyera ang bansa. At isa sa mga pinaka-importante, I think, is yung usapin ng gera. Na sana hindi mauwi ang Pilipinas sa gera. At magkaroon tayo ng foreign policy na independent at hindi beholden sa United States.